Ano po naiisip nyo mga bossing, doon sa ginawa pong pagtanggi sa panunumpa ng Vice Presidente? Naisip o sumagi ba sa isipan nyo? Siguro puro kasinungalingan o puro hindi totoo yung sasabihin niya kaya ayaw manumpa. Sumagi ho ba sa isip nyo yon, Sir Manolo Maralit? Lidol, nandito ako ngayon sa Lux, no, Los Angeles, pero nakikinig pa rin ako sa iyo. Salamat po. Sumagi ho ba sa isip ninyo, mga kababayan, na kaya ayaw manumpa ng ating Vice Presidente, baka merong mga sasabihing mga hindi katotohanan. Kasi po dito sa video na ipe-play po natin ngayon, mga kababayan, hinahagilap yung kanyang panunumpa, no? Issue pa din po. Mga bossing, eto po, ipe-play ko para sa inyo. Tapos sabay-sabay po tayong mag-reaction. Kayo dyan sa comment section, ako dito sa mikropono. Game! Kakaibigan na uwi sa batikusan. Sunod-sunod ang tiradang pinakawala ni Vice Presidente Sara Duterte sa dating katandem na si Pangulong Bongbong Marcos. Hindi magkaibigan, no? Pero nauwi sa banatan. Ayan. Mga bossing, sila lang naman pong kampo ang mahilig pong bumanat Mga kababayan, ang ating pong Pangulo hindi po nagpapa-apekto. Rektahan lang, diretsuhan lang po. Trabaho, trabaho, trabaho. Huwag pansinin yung mga puro paninira lang, kagaya ng mautog nila. Eto. Kaya naman po ako, nakikita ko mga bossing kumbaga, last na to, huling hibla na ito nung mga DDS. Bumanat na ang Vice Presidente kasi yung Baste walang nagawa. Yung Pulong walang nagawa. Yung Digong wala na ding magawa. No, hindi na kumakagat. Sino ba ang may kapangyarihan pa ngayon sa Duterte? Eto na lang po si VP Sara. Bumanat na din. Kaso ang resulta po nung pagbanat niya doon sa press conference, pinagtawanan po ng mamamayang Pilipino, mga boss. Tuloy natin. Marunong maging presidente ang nakaupo. Hindi daw po marunong maging presidente ang nakaupo. Kay VP Sara nga po, DepEd na nga lang po, mga kababayan. Hindi ko sa minamaliit yung DepEd Kung ako din po, hindi ko kayang patakbuhin yan. Pero syempre, puposisyon sila doon, kailangan alam nila at kaya nilang patakbuhin. Kay VP na nga lang po, DepEd. Hindi pa napatakbo ng maayos. Paano po yun? Pag lumagay siya at may karapatan pa, siya pa ba yung may karapatan na magsabi na ang Pangulo natin hindi marunong magpatakbo ng bayan hindi marunong mag-manage ng ating bayan. Siya pa po ba ang dapat o ang may karapatang magsabi nun? Mga bossing, samantalang po ang hinihiling sa kanya nung sa bayan ng Pilipino, mag-resign doon sa Department of Education. Well, nadalian naman po, mga kababayan, kasi tanggap niya na hindi niya kaya. Di ba? Samantalang, tingnan mo nga kung hindi maayos ang pamamalakad at kung hindi marunong magpatakbo ng ating bayan, si PBBM, mga kababayan, nahanga po ba? At susuporta po ang mga kakamping kay PBBM? Malamang hindi. No? Dati pa po, mga bossing, umpisa pa lang ng eleksyon, talagang kritiko na po. Dati, ang mga kakamping. Ngayon, napaano nila? Kumbaga, napasuporta ni PBBM sa kanya, mga kakamping. Kung hindi marunong. Sila lang po ang nagsasabi, mga bossing, na hindi marunong magpangulo si PBBM. Kasi po, gusto nila sila po. Gusto nila sila lang yung may kapangyarihan, mga kababayan. Kaya nga po atat na atat sila na mapababa ang Pangulo Kasalanan ko ba yun? Hindi. Bago matapos ang bakit naman? Wala naman nagsabi na kasalanan ko ba yun kung hindi marunong magpatakbo ang Pangulo? Eto na naman tayo, mga kababayan, parang yung kahapon lang na binlag natin, mag-isa na lang ako dito, sama-sama na kayo, kaya ganito na lang yung lamesa. Mapapakamot ka talaga sa ulo nito. Papakamot ka sa batok nito tuloy. 2 oras niyang press con, giit pa ng bise. Ay listahan ako ng 5 bagay na impeachable offense niya. Meron naman daw Pero para merong mas malapit po sa katotohanan na ang Vice Presidente po ang isinisigaw na impeach na lang.
Ano? Mga politiko, mamamayang Pilipino, sumisigaw. Ang vice-presidente, hindi karapat-dapat doon sa kanyang posisyon. Ang vice-presidente, kung ano-anong sinasabi doon sa kanyang press conference. Alam niyo po, talaga hong matindi ang paniniwala ko, mga kababayan. Kung sino man yung nag-udyok na mag-press conference si VP Sara, ikaw ang dahilan kung bakit mas lalong lumalakas ang puwersa, no, ng mamamayang Pilipino at sumisigaw, impeach ang vice-presidente. O yan nga o tingnan mo, sabi ni Eva Almonte, yung kanya komento, Sara, sira. O yan, tinagalog ko na lang, ha? Tingnan mo si Sir Archie Beroya, like father, like daughter, disaster abutin natin pag naging presidente si Inday. Balik na lang ulit ako sa abroad, sabi ni Sir Archie. Tuloy natin to, ha? Pero sa tingin niyo, papasa dyan sa House? Of course, hindi. Tikumpa ang bibig ng Sige, ay dapat ho, mga kababayan, hamunin natin si Inday Sara Duterte. Sige nga, BP, ilabas mo yung 5 list, baka yung 5 listahan na sinasabi mo o yung 5 nakalista diyan sa iyong sinulat. Makita natin, mapag-aralan man lang, no? Ay, oo nga, no? Tayo naman po, pag nakita, ay, oo nga, no? Impeachable tong ginawa ni PBBM. Baka tayo pa manguna magpa-impeach kay BBM. No, tayo pa manguna sumigaw. Sige, palitan na ang presidente. Mali nga naman talaga yung kanyang ginawa. Baka mamaya ang nakasulat lang din. Number 1, bangag ang Pangulo. Number 2, siya yung nandoon sa pulburon video. Baka puro ganun lang. Lahat po walang katunayan. Ano? Sabi ni Chelsea, Mark, give her a chance. Baka naman sa Amanpulo ang safe house. Safe house, kaya ganun. Tama ba? Sir Chelsea, kasi nung mga panahon na talagang matunog po yung Amanpulo, 100,000 lang po dyan no? Naku, nilang. Hindi, sorry po. 100,000 mga kababayan per 24 hours doon sa Amanpulo. Yung kay BP Sara, ang kwentahan po mga bossing, 4 na araw, 1,250,000 po. Ibang klase, 2.5 ng presyo ng Amanpulo. Tuloy natin. Malacanang at wala pang reaksyon sa mga pinakawalang tirada ng dating kaalyado. Bukod na Isa lang po sasabihin ng ating presidente dyan. Hinihintay nyo akong mag-reaksyon. Yung mga sinabi naman, parang out of this world. Di kapag ako pumatol dyan, di parang may saltek din ako. Di ho ba, mga kababayan? Tuloy lang tayo sa trabaho. Sasabihin lang ng Pangulo yan. naman kay Marcos, isa pa sa pinuntirya ni Duterte ay si House Speaker Ferdinand Martin Romualdez. Imagine niyo, meron tayong speaker na Meron din po kaming speaker dito sa bahay. Ano ba ito? Bose. Yung Bose. Yung isang speaker namin, JBL. De joke lang. on record, on paper, in another country, na tumanggap ng suhol. Tumanggap daw ng suho. Dismayado ang vice-presidente. Hintayin po namin yung paliwanag ninyo, madam, doon sa sobre, actually 2 na Yung isa 50,000 ang nakalaman. Tapos yung pangalawa is 12 to 15,000, hindi niya lang daw humatandaan. Ayun po kaya, suhol po kaya yon? Kaya, Pero tumanggi na ang pangalawang pangulo na magbigay pa ng karagdagang detalye ukol sa suhol na umano'y tinanggap ni Romualdez. Ayon Bakit wala na? Tapos na. Dapat rekta. Tuloy-tuloy ang banat. Lalong-lalo na kapag alam na alam mo. Di ho ba? Ganun yun may alam ako sa iyo. Sige nagbabanatan tayo. Di ba? Nagbabanatan tayo. Since alam ko naman to, eto, ganito ginawa niya, ganyan, 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 ganyan. Bakit hindi itinuloy? Tapos ganun na lang. Pwede ba yun? Vice-presidente ka. Dapat tinuloy mo. Tutuloy ko to, reklamo to kasi alam ko to. Di ho ba?
Kay Duterte, magpapatawag na lang ulit siya ng isa pang press conference sa Nobyembre upang pag-usapan ng anyay katiwaliang kinasangkutan ng pinsan ng Pangulo at pinuno ng Kamara. Baka bubuuin pa yun. Ako ho mga kababayan, kung ako ang vice-presidente, no? Kung ako ho ang vice-presidente mga bossing, tapos alam ko, yung speaker, may kalokohang ginagawa. Ibubulat-lat ko agad sa inyo kung ako po talagang para sa bayan. Bakit po? Para, kumbaga, makontrol na po yung damage na gagawin pa. No? Para tapos na agad. Hindi. Kung November pa, tatagal pa ng 1 buwan. Kung sakaling meron talagang ginagawang kalokohan, may pangungurakot na ginagawa, madami pa makukuha yun ng 1 buwan, di ba? Rektahan na! Sinabi mo na dyan Bakit meron pang pangalawa? Alam nyo po, mga bossing, yung naging press conference niya po, mga kababayan, para po sa akin, wala pong substance na parang lahat po lumulutang. Ako naniniwala ako mga boss pati po yung mga vloggers nila sa kabila, no? Naniniwala po yan, lutang yung ginawang press conference ng ating vice-presidente. Meron ako isa nakita ang galing mo Inday Sara, tinroll mo lahat sila. Masabi lang ho mga kababayan. Sabi, ang galing mo Inday Sara, tinroll mo lahat sila. Masabi lang ho mga kababayan, na matalino ang ating vice-presidente at pinaglaruan lang tayo kasi daw mapang-asar tayong lahat. No? Pero ako naniniwala, base po doon sa nakita natin, talagang gustong bumanat ni BP. Kaso lang po, lutang na ang pag-iisip dahil tingin ko mga kababayan, depressed na po, no? Sa lahat ng problemang nangyayari po. Sabi, only in the Philippines we have a psychopath BP, sabi ni Ma'am Maite Baisa. At sinigundahan naman ni Coffee Jam, tama ka, Maite Baisa. Marty B. Bawalan, shoutout sa iyo, boss. Gandang gabi sa iyo dyan sa Pilipinas. Tuloy. Magagawa ko sa bayan, I will call as it comes. Dapat ngayon na agad, no? Yun ang pinakamagandang magagawa mo sa bayan. Si Romualdez, merong mga ganito, may mga suhol, etc., etc. Tapusin agad natin yan ngayon din, no? Para hindi pa makapaminsala sa mga susunod na mga araw. Paano kung 1 milyon kada araw? O baka 5 milyon kada araw yung sinasabi mo? Di sayang. Sasabihin mo na lang sa amin, nandiyan ka na. Nagpa-press conference ka pa, hindi mo pa tinuloy. Meron pang pangalawang araw. Yan ang magagawa ko para sa inyo. Sinubukan ng ABS-CBN News na kunin ang pahayag ni Romualdez, ngunit hindi pa siya tumutugon. Pero nagkakaisa ang ilang mga mambabatas sa pagpuna na nililihis na naman umano ni Duterte ang atensyon ng publiko palayo sa mga questionableng paggastos ng Office of the Vice President. Yun naman po kasi talaga mga kababayan ang mapupuna at masasabi ng mamamayang Pilipino. Ang dami pong gustong ipasagot. Nandiyan po yung sa confidential fund, meron pa po yung mga safe house na napakalalaki po ng ginastos, 250,000 per night, etc. Madami pong dapat ipaliwanag. No? Pati po sa budget ng Department of Education, akala nga natin, yung press con na yun na ang magsasagot o magbibigay sa atin ng sagot patungkol po doon sa mga question mark, no, na nasa ating isipan. Saan kaya talaga nadala yung pera? Maayos kaya talaga yung pinaglagakan ng pera? Kaso ho, mga bossing, yung naging press conference, ayun, bumanat lang po in a way na parang nasa labas ng ng mundo, no? Out of this world. Tell all na ginagawa niya ng interview. Theatrics ito. Not really to answer yung allegation sa kanya para ipaliwanag talaga sa taong bayan yung transparency baga na
Saan talaga napunta yun? It is a desperate attempt niya to save face siguro para i-deflect. Siguro ho, mga kababayan, nako, ito na ang vice-presidente. Siya na ang magsasalita, no? Kapag ka vice-presidente na ang nagsalita, maniniwala na tayo. Kasi bumanat na si Sara Kaso talagang yung banat po, out of this world, mga kababayan. Ang layo at kung ano-ano po yung sinabi. Akala niya, vice-presidente ako Maniniwala na sa akin yung mga yan, no? Etong mga dapat kong sagutin, madadivert na doon sa sila naman ang dapat sumagot. Kaso po, ending nga talaga, natawa pa po ang mga netizen. Natawag pa siyang psychopath. Tuloy. Yung mga issues. Kailangan po talagang sagutin yun ng diretsyo sa atin. The public, the people, has the right to know. Dagdag ni Brosas, tatak Duterte ang naturang taktika. Parang ginagaya niya si Duterte before, yung tatay niya, na keep throwing on mga kung ano-anong sinasabi. He's ranting always. Hinamo naman ng ibang mambabatas si Duterte na manumpa at diretsahang sumagot ukol sa ginastos ng OVP, kabilang na ang pagbibigay niya umano ng 15 million pesos sa Armed Forces of the Philippines. Ayun, yun naman talaga ho, mga kababayan, dapat no? Unang-una, dalawa epekto niya, no? Magkaiba ho. Pagka hindi nanumpa at hindi pa din naipaliwanag yung mga nagastos, etc., bawas sa kandidatura niya yan para sa 2028. Kung sakali naman po, manumpa at naipaliwanag ng maayos, ay nako, tataas po ang rating niya, ang kandidatura niya. Kung ako po, mga kababayan, alam ko naman, kaya ko ipaliwanag. Kunyari, ako tatakbo, vice-presidente sa 2028. Kunyari lang ho, itong mukha na to, magiging vice-presidente ba? Kunyari ho, ako tatakbo, tapos alam ko yung mga isasagot ko. Alam ko na talagang ginamit ko sa maigi. Pupuntahan ko yun. Manunumpa ako. I-explain ko. Naku, ang galing pala ni Mark Ramos Mas dapat kong iboto to. At least na ipaliwanag niya yung kanyang side. Diba? Vice-presidente, wala. Ayaw manumpa ho. Hindi natin alam kung bakit. Baka ayaw makasuhan.